Ngayon, sa Panginoon niya laging idinudulog ang kanyang mga hiling sa mga pagkakataong wala siyang mapagsabihan ng problema. Ang hanap buhay ko noon, mayroong ng mga prutas, nag-alok na pinapahango ako. O mango ako, unang-una singkamas. Sunod naman, mangga, santol. Ngayon, ang kinikita ko sa isang araw man, minsan, hindi pareho, minsan 50 isang araw. Basta kung hindi maramihan ang utang, minsan 40. Naisana ni Nanay Maria na magkaroon ng maliit na mapagkakakitaan, maging ang kanyang anak. Sana, magkaroon ako ng puhunan na ipaghanap buhay ko. Sa awa at tulong, basta nandyan na yung ipagkaloob, basta gagawin ko talaga. Kung mapalago ko yon, mayroon akong kapatid na dumadaing na wala silang ganun, hanap buhay. Mapahiram ko din yun. Nang maiparating sa UNTV ang kahilingang ito, ay agad na tumugon ang ating programa. Ang kahilingang ito ay kaagad na pinaghandaan ng ating mga kasama. At sa ating pagbabalik, samahan po natin si Nanay Maria sa katuparan ng kaniyang munting pangarap. Sa aming muling pagdalaw sa bahay ni Nanay Maria, isang sorpresa ang aming dala. At gaya rin ang nilalaman ng liham kay Kuya Daniel, nalaman po namin na ang gusto niyo po o ang pangarap din po gusto niyo magkaroon ng katuparan ay magkaroon po ng puhunan sa pagtitinda ng banana Q. At gayon po man, layunin nyo rin po na bukod sa banana Q, makapaggawa rin ng mga doormat. Opo. Siguro karagdagang kita po yun. Po. Inay, kung sakasakali po bang mag-grant yung pangarap ninyo ay talagang pong sa kalooban ninyo ay pagyayamanin nyo po yun o kaya yun po ay inyo pong aayusin para po kayo makatulong ng mabuti. Opo. Narito na po yata. Yan po ba yun yung pangarap nyo? Mukhang yan po yata eh. Yan po ba? Opo. Ay, salamat sa Diyos. Dumating na po ang inyong munting pangarap. Ano po masasabi ninyo po? Maraming salamat po sa Diyos. Bukod po dyan, Nay, nagkakalap po sa atin yung pong karagdagang puhunan. Sana po, yung maliit na halaga po yan, lalo nyo pong mapayabong para tayo po makatulong sa kapwa, makatulong din po sa inyong sarili. Opo, talaga, ang hiling ko talaga na ako makatulong. Munting pangarap mo'y magkakamtan, masisilayan. Iyong matatanaw ang kinabukasan. Manalig at panatilihin ng pusong may katapatan. Munting pangarap mo'y iyong makakamtan. Napaiyak ako sa kasayahan. Maraming salamat. Salamat po sa Diyos unang-una. Tapos po, kay Brother Eli Soriano ng Opo. Andatindaan, kay Kuya Daniel, sa Opo. UNTV, sa Kamanggagawa Foundation, sa lahat-lahat po ng mga naging kabahagi po nito. Yan po, inyo na po yan.
Maraming salamat po sa Diyos sa lahat ng nagbigay sa akin ng biyaya at pag-unawa sa aming kalagayan na natupad ang aking pangarap. Mapapasayo ang munting pangarap. Sana po ay may natutuhan tayo sa kwento ng buhay ni Nanay Maria na minsan pa mapapatunayan na kahit ang isang tao ay nasa panahon ng kanyang dapit hapon ng kanyang buhay ay maaari pa ring mangarap. At sa ating ikalawang kwento, kilalanin natin si Mang Leonido, dating tindero ng fishball, isang mahirap na lalo pang naghirap sa buhay matapos may stroke. Nais ni Mang Leonido na muling makapaghanap buhay kahit sa anong paraang kanyang makakayanan upang tumuwang sa kanyang kapatid na kumupkup sa kanya. Norsagaray, isa sa maituturing na pinakakilalang bayan sa Bulacan. Dito matatagpuan ang maraming squatters na narelocate mula sa Maynila. Kasama rito si Mang Leonido, 59 na taong gulang, nakikipisan sa kanyang kapatid na babaeng bao, kasama ang isang pamangking nag-aaral sa kolehiyo. Sa mahigit 2 taon nilang paninirahan dito ay hindi maitatangging mas lalong humirap ang kalagayan ng kanilang pamumuhay, pati na ng kanilang mga kabarangay na kasabay nilang narelocate sa Norsagaray. Bukod kasi sa kulang sa oportunidad para makapaghanap buhay sa bayang ito, kulang na rin sa lakas si Mang Leonido para magbanat ng buto dahil sa kapansanan. Ito ang gamit ko, tayo-tayo. Kasi pagka minsan kasi, nahirapan ako para ako matutumba. Na-stroke si Mang Leonido kaya nais man niyang makatulong sa paghahanap buhay ay hindi niya ito magampanan. Sinama ako ng tiya ko dito sa Maynila para maghanap buhay. Sabi ng tiya ko, sabi niya, sumama ka sa akin, sabi niya sa akin, para ipasok kita ng houseboy. Mula sa pagiging houseboy hanggang sa pagtatrabaho sa piggery, poultry at paglipat-lipat sa iba't ibang restaurants, batak sa hirap ng buhay si Mang Leonido. Hindi siya sanay na walang ginagawa kahit na mayroon mang kapansanan. Tumutulong-tulong pa rin siya sa kanyang kapatid sa mga gawaing bahay. Sa ngayon, ang pamangkin ni Mang Leonido ang gumagawa ng paraan upang kahit papaano'y mayroon silang maipangtawid gutom. Maano lang kami, kumukuha lang ng konting-konting budget. Kung tuusin talaga, hindi talaga magkasya. Madalas idinadaan na lamang ni Mang Leonido sa tulog at pagdarasal ang gutom at hirap na pinagdaraanan. Sabi ko nga sa loob-loob ko lang, sarili ko, sabi ko, ganito pala ka ako ang buhay ng walang trabaho. Halos
nahihilo ka,